Nanlilisik ang mga matang ibinaling ni Krisa ang mukha niya at tumingin ng diretso kay Nick. Kung kanina'y puno ng luha ang mga mata niya, ngayon ay nag-uumapaw ng puot niya para sa nobyo. Alam ng dalaga na pangit at bastos na gawin yon ang hindi niya pa napapakinggan ng side nito. Pero sumasalamin yon sa kanyang nararamdaman na sandaling iyon. Wala na rin siyang lakas para itago pa yon. Tumingin si Nick sa kanyang mga mata. Hindi na nagulat sa nakita. Puno yun ng emosyon ng pagmamakaawa at pakiusap. Nabuksan nito ang pinto. Muli niyang hinampas ang pintuan at bintana ng sasakyan ni Krisa upang kunin ang kanyang atensyon. Pero bigo pa rin siya rito. Hindi siya pinagbigyan. Pakiusap, buksan mong pinto, Krisa Aguilon. Nagsimulang bumuhos na naman ang malakas na ulan na tumama na sa kanyang bibig. Wala nang pakialam doon si Nick na nilunok na lang ang iba pang habang nakatingin pa rin sa kanyang nobya. Natawa pa si Krisa sa kanyang sarili. Habang siya halos mahimatay na sa pag-aalala, ang nobyo naman niya ay nagsasaya kasama ang dating nobya. Walang ipinagkaiba ito sa dating kasintahan niyang si Alex. Hindi makontento sa poder niya. Mas masahol pa nga si Nick. At least, si Alex ilang taong naging sila. Itong si Nick, ilang araw pa nga lang silang legal ang relasyon. Tapos ito na agad ang gagawin nito sa kanya. Ang galing naman niya. Dahil sa profesyon alam ni Krisa na mahirap para kay Nick ang mag-explain. Umamin na tumingin ng tawad, ngunit hindi na yon mahalaga pa kay Krisa. Wala na siyang pakialam. Magsama kayo hanggat gusto nyo. Tapos na tayo, Nick Bentacourt. Marahang tinapakan ni Krisa ang accelerator ng sasakyan. Dahan-dahang umandar paalis ang BMW sa gitna ng rumaragasang ulan. Napanganga na doon si Nick na puno ng pag-alala ang kanyang mga mata. Nang bumilis pa ang takbo noon ay ang mga gulong nito ay nagsaboy ng tubig sa kalsada na agad bumagsak. Lumikha rin yon ng mga bilog na parang mga alon. Napilitan si Nick na umatras ng ilang hakbang upang huwag sa kanyang mukha humalik ang tubig ng basang kalsada. Nanatili siyang nakatayo doon, parang estatwa na hindi gumagalaw. Habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan ni Krisa, ang tanging nasa isip niya ng sandaling iyon ay ang mukha ng nobya na puno ng pighati ng kabiguan sa kanyang nakitang ginagawa niya. Parang tinatadtad rin ng pino ang kanyang puso dahil sa itsura nito. Shit! Nahuhulaan na ni Nick kung gaano katagal na umiyak ang nobya sa pamamagitan ng maganitong mga mata. Nilamon pa ng galit ang kanyang puso para sa kanyang sarili. Mabilis na lumapit sa kanya si Nelia na nabuhay na parang nagising sa matagal na pagkakatulog nang makita ang nangyari. Napamulagat na ang kanyang mga mata habang nakatingin pa rin sa humaharurot na umalis na sasakyan. Si Krisa ba yun? Sorry Nick, mukhang galit na galit sa'yo ang girlfriend mo. Naikuyom na ng binata ang kanyang kamao. Kung naging lalaki lang si Nelia, baka kanina niya pa ito nasuntok. Alang matuwa yun kung makikita siya dito. Malamang iba naman ang iisipin nun na hindi niya magagawang pigilan dahil nakita pa silang magkasama. Hindi umimik si Nick kahit sobrang napipiko na siya sa ugali ni Nelia. Gusto niyang kalamayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paninigarilyo. Ngunit nang kunin niya ang kaha noon ay nakita niyang basang-basa ito. Galaiting itinapon niya ito sa kalsada. Nalatili namang nakatayo sa kanyang tabi si Nelia. Pinapakaramdaman pa rin siya. Hindi ko naman intensyon na kunin ang atensyon mo sa kanya ngayong gabi eh. Hindi ko lang talaga kinaya. Alanganin niya pang sambit na gina-justify pa talaga nitong inosente siya at walang anumang kasalanan. Kung hindi ako tumalon sa tulay at hindi mo ako sinagip, hindi sana masisira ang phone mo dahil nabasa ito ng tubig. Makukonta ka sana niya at hindi magagalit siya ng sobra sa'yo. Sorry, walang imik at emosyon pa rin na naglakad na si Nick patungo ng kanyang sasakyan at lumulan na doon. Basang-basa ng tubig ang buo niyang katawan. Mabuti na lang at naiwan niya ang wallet sa loob ng sasakyan kanina bago lumusong sa tubig upang sagipin si Nelia doon. Kung hindi panigurado ang lahat ng cards at ID niya ay kasama niyang lumangoy. Hindi niya alintan ang lamig ng kanyang nararamdaman. Mas malamig pa kasi ang mga tinging nakuha niya sa kanyang nobya nang hindi niya alam kung paano ito aamuin at kukuning muli ang loob kung ganito ito kagalit. Paniguradong hindi siya nito pakikinggan kahit na anong paliwanag niya. Sana lang talaga maayos niya ang kanilang gusot. Nelia, ito na ang huli. Please lang, kung gusto mong mapariwara ka, sarilinin mo na lang. Kung gusto mong magpatiwakal, ilihim mo na lang. Makikirami na lang ako sa pamilya mo. Oras na mawala ka.
Huwag mong i-broadcast na tipong nangihingi ka ng limos ng atensyon. May sarili na akong buhay. Hindi na kita mahal. Huwag mo na akong guluhin. Maging maligaya ka na lang sa pinili mong kahantungan natin. Naudlot ang gagawin sanang pagpasok ni Nelia sa passenger seat nang sabihin niya ni Nick na hindi ito tumitingin sa kanya. Seryosong madilim nitong muka, nakatingin sa harap ng kalsada kung saan lumakas pa ang ulan. Hindi na ikaw ang priority ko. May iba na akong mahal. Ngunit dahil sa respeto ko sa daddy mo, inuna kitang puntahan kaysa sa opening ng music center ng girlfriend ko. Huwag mong isipin na importante ka pa sa akin. Ito na talaga ang huling beses na gagawin ko to. Bumagsak ng mga luha ni Nelia, ngunit hindi yun pinansin ni Nick. Sinilyapan niyang 2 bouquet ng flowers na nasa likod ng sasakyan. Sumama na naman ang pakiramdam niya. Muling gumalaw ang magkabila niyang panga. Nick, pati ba naman ikaw ay wala nang pakialam sa akin? Hinarap na siya ni Nick gamit ang mga nanilisik na mga mata. Tigilan mo ko dyan sa drama mo. Kung hindi lang dahil sa pagmamakaawa sa akin ni Tito Mando, napuntahan ka, hindi ko yan gagawin. Kasing lakas ng kulog na sigaw ni Nick, huwag kang feeling na kagaya pa rin tayo ng dati. Alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon? Pinagsisisihan kong pinuntahan kita. Sana inuna ko na lang ang plano ko. Pakialam ko sa'yo kung gusto mo nang mamatay. Pakialam ko sa problema mo. Sunod-sunod pang bumagsak ang mga luha ni Nelia. Walang patid, puno ng sakit. Pero ikaw lang ang malalapitan ko. Kaya inutusan mong daddy mo tawagan ako. Magmakaawa sa akin kahit na sinabi kong may iba akong plano. Hindi ka pa ba masaya na sinira mong buhay ko noon? Ginago mo ko. Tapos ngayon ang lakas ng loob mo subukang sirain ang relasyon ko. Kilala kita, Nelia. Ginagawa mong bagay nito dahil alam mong may mahalaga akong lakad. This is not just a coincidence. Plinano mong lahat. Marahang iniiling ni Nelia ang ulo. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Kung ganon ay bakit isinabay mo pa sa araw na to? Ang daming araw, Nelia. Nangalit pang ngipin ni Nick na lalong umiinit ang ulo sa balagbag na pangangatawiran nito. Sinira ng dating nobya ang plano niya at napipintong malamatan nitong relasyon niya. Ihahatid na kita sa inyo at huwag na huwag ka na magpapakita pa sa akin, Nelia Celis. Pagkasabi niya noon ay mabilis niyang pinatakbo paalis sa lugar ang sasakyan. Piniling hindi umuwi ni Krisa sa penthouse ng gabing iyon. Hindi dahil masama ang loob niya, kung hindi dahil mas lumakas pa kasi ang buhos ng ulan kagaya na lang ng walang patid na pagbuhos ng kanyang mga luha. Ayaw niya rin munang bumalik sa lugar na yon. At baka kung ano lang ang kanyang magawa kay Nick. Itinigil niya na ang kanyang sasakyan sa nadaanan niyang hotel. Pagkalabas niya ng highway, basang-basa siya ng kanyang mga luha at ng malakas na buhos ng ulan. Paglabas niya ng sasakyan, nasa open space ng hotel ang parking ng kanyang nakuha dahil sa punuan ng mga customer na piniling doon magpalipas ng gabi. Kung kaya naman wala siyang choice kung hindi ang tumakbo upang makapasok sa entrance ng hotel. Sinalubong naman siya kaagad doon ng mga staff ng hotel upang bigyan ng malinis na towel para maibalot sa nangangatal niyang katawan. Nangangalit din ang ngipin ng dalaga sa sobrang ginaw. Idagdag pa ang sama ng loob niya na lumalamon sa buo niyang sistema. Napansin ng receptionist at ang iba pang mga staff ang maganyang mga mata. Ngunit sa halip na mag-usisa ang nasa front desk, ay kaagad niya itong hinanapan ng available na silid upang makapasok na. Pagkatapos ay binigyan na siya ng ilang mga gamit at pinahatid na siya sa available nilang staff. Miss, room 1408 po. Pilit na ngumiti si Krisa gamit ang namumutla niyang labi. Maraming salamat. Pagdating ng hotel room ay kaagad na naligo si Krisa ng maligamgam na tubig upang huwag siyang kapitan ng ubo at sipon. Ipapadry clean niya na sana ang damit ng kanyang suot ngunit nang maisip. Ang kabalbalan ni Nick, diretsong tinapon niya yon sa basurahan. Hindi niya kailangan ng mamahaling gamit kung puro sakit lang naman pala ang magiging kapalit. Nagayos pa siya, nagpaganda. Hindi rin naman pala yon makikita ng binata. Subalit makaraan ng ilang segundo ay agad din naman niyang kinuhang damit ng maisip na wala nga pala siyang dalang ekstrang damit na pamalit. Alangan namang bathrobe ang suotin niya kapag nag-check out na siya. Anong isusot niya paalis ng hotel? Sa bandang huli, pinakiusap niya yon sa staff na i-dry clean na agad nang pinuntahan sa loob ng kanyang silid. Pakihatid na lang dito, oras na tapos na. Pasusunod po, miss. Salamat. Pagkasara ng pintuan ay muling naramdaman niya ng tensyon at galit kay Nick. Gusto niyang ibabad ang katawan sa maligamgam na tubig nang kumalma rin sana yon. Hindi pa rin kasi kumakalmang kalamnan niya kada may isip ang mga nangyari. Sa isang iglap, naging ganun sa kanila ang lahat. Hindi niya pa ito malalaman kung hindi siya tinulungan ng kapatid nitong si Nati na hanapin siya.
E di sana, magiging tanga na naman siya, tatanggapin na lang ang maluwag sa dibdib ang magiging paliwanag nito. Matapos na puniin ng tubig ang bathtub ay tumawag siya ng room service. Gusto niya uminom ng alak, gusto niyang kahit na panandalian lang ay malimutan ng kanyang nararamdamang sakit. Yung tipong kahit ilang minuto o oras lang. Hindi naman nagtagal at dumating ang room service dala ang request ng pagkain at bote ng alak. Kinuha niya ang tray ng kanyang mga in-order at diretso siyang nagtungo ng banyo. Muling hinubad ni Krisa ang suot niyang roba at lumusong sa bathtub. Matapos magsalin ng alak sa baso at inumin ito, hanggang sa maging kalahati na yon. Gumuhit na ang init sa nanunuyong lalamunan. Akala niya mapapatawad ko siya ng ganun-ganun na lang. Kahit mahal ko siya, nang higit pa sa pagmamahal ko kay Alex, makakaya ko siyang bitawan. Hindi ko kailangan na lalaki na hindi pa nangagawang makamove on sa past relationship niya. Ano ko, basurahan? Tapunan? Tagasalo ng mga lalaking binitawan ng kanilang mga kasintahan. Maganda ako. Hindi lang siyang lalaking gugustuhin ako. Ano naman kung may hirapan ako mag-move on sa kanya? 1 buwan? 2 buwan? Ganun naman talaga. Minahal ko siya ng totoo. Malamang masakit talaga yon. Sanay naman ako. Well-trained na. Hindi porket nakuha niya ng katawan ko ay wala na akong karapatang magmahal muli at mahalin ng panibagong lalaki na darating sa aking buhay. Mahabang kumbinsi ni Krisa sa kanyang sarili. Isinandal niyang ulo sa gilid ng bathtub. Hilaw na napangiti. Kaya niya ba talaga? Siyempre naman. Mas mabuti pa yatang hindi na ako naghangad ng maging legal ang relasyon namin kung ganito lang. At least, kung no strings attached pa rin kami, hindi ako lantarang nasasaktan. Mariing ipinikit niya ang mga mata. Muli niyang idinilat yun nang makita niya sa isipan ang magkayakap nilang itsura. Isang lagukan na ininom niya ang alak ng tangan. Ang dami niya pang pangako, mahal na. Bigyan ko ng pagmamahal ang mukha niyang gamit ang kamao ko eh. Hirap na ni Krisa sa kawalan. Asar na naman siya. Wala siyang isang salita. Mabuti na lang talaga't hindi ko pa nasabi sa mga magulang ko. Nakakahiya na magpapakilala ko na lalaki sa kanila. Naangkinin kong akin kung mahal pang dati niya. Ilang araw pa lang ang nakakalipas magmula noon at nakuha nito kaagad na mangyakap ng iba. Muling humalakhak si Krisa. Tawang-tawa siya sa kanyang sarili. Muling naglagay ng alak sa baso at tinungga. Lagpas 1 oras siyang nagbabad sa tubig na magsawan at maramdamang okay ng pakiramdam. Umahon na siya, tinuyo ng kanyang buhok. Binalot ang katawan sa bathrobe at nahiga sa kama. Madaling araw na yon pero heto siya. Gising na gising pa rin ng diwa. Hindi pa rin niya makapagpahinga. Napalingon na siya sa pintuan ng room nang tumunog ang doorbell. Naisip na bakang staff na yon na inutusan kanina para i-dry clean ng damit. Walang sapi ng mga paang tinungo niya ang pinto. Napanganga na siya nang pagbukas niya ng pintuan ay ang bulto ni Nick ang siyang nakita. Chris, namumutla at nangangatal ang labi nitong sambit sa kanyang pangalan. Kung anong itsura nito kanina, yun pa rin ang kanyang itsura ngayon. Basang-basa, parang sisiw na nagpaulan. Tumutulo pang laylayan ng suot. Malamang ay umuulan pa sa sandaling yun sa labas. Bakat ang damit nito sa dibdib. Dumilim ang mukha ni Krisa. Humigpit ang hawak sa pintuan. Hinding-hindi niya ito papapasukin. Anong ginagawa mo dito? Hindi niya na itatanong kung paano siya nito nahanap. Knowing Nick Bentacourt, malamang ginabinta na naman niya yun ng connection niya sa pagiging makapangyarihan niyang tao. Galing na ako sa bahay pero wala ka doon. Sira ulo ba to? Bakit naman siya uuwi doon? Matapos ng ginawa nito sa kanya. Gago lang, tapos, bakit pumunta ka pa dito kung nakauwi ka na pala? Naisip ni Krisa na hindi man lang nito naisipan na magpalit ng damit gayong nakauwi na pala. Dahil narito ka, papasukin mo ko. Let's talk. Mahina pa rin ang boses nito na bakas ng lamig na nanonood na sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Hayaan mong linawin ko. Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang, Nick? Wala ako sa mood. Masama ang loob ko. Chris, please, pagbigyan mo ako na makausap ka ngayon. Hindi ko kayang ipagpabukas pa. Walang ano-ano'y biglang lumuhod sa kanyang harapan si Nick at pinagsalikop ng kanyang 2 palad. Hindi alam ni Krisa kung guni-guni lang ba niya ang nakita pero namulang mga mata nito. Ilang beses din itong lumunok ng sarili niyang laway para nahihikbi. Hindi niya inilis ang kanyang mga mata sa kanya. Biglang naging speechless na doon ang dalaga. Buong-buo ng desisyon ni Krisa. Walang makababali pa doon. Hindi siya papayag sa gustong mangyari ni Nick ano man ang gawin nito sa kanyang harapan. Lumuha man ito ng dugo o hanggang umaga man lang itong lumuhod doon upang ipakitang nagmamakaawa siya at pinagsisisihan niya lahat.
Ano ang tingin nito sa kanya? Martir pa rin? Ayos lang sa kanyang ulitin ang bagay na yun? No way. Kung hindi lang dumating ang staff na may dala ng pinaglabahan niya ng damit, hindi niya hayaang pumasok si Nick sa loob ng silid. Nahiya kasi siya sa kanilang nakita at baka mamaya ay mag-cause pa yun ng biglaang chismis. Ayaw na ayaw pa naman niyang maging viral siya online at pag-usapan ng maraming taong hindi nakakakilala sa kanya dahil paniguradong maungkat ang pamilya ni Nick. Kahit ganun ang ginawa ng abogado sa kanya ay ayaw niya pa rin itong walang hiyain. May konsiderasyon pa rin naman ito sa pamilyang hindi siya itinuring na ibang tao, lalo ng ina nito at ng kapatid nitong si Nati. Pasensya na po sa abala, miss, nakatumuwi ka ng staff na may dala ng damit niya. Nahihiya. Hindi ito alam kung saan ibabaling ang kanyang mga mata dahil alam nitong masinsinan ng usapan nila. Ngumiti lang si Chris at walang imik na tinanggap niya yon. Hinayaan niyang pumasok si Nick sa loob ng silid. Baka palpang mukha nitong ibinilin sa staff na magpapalaba rin daw siya ng suot niyang damit. Tumango lang ang staff at sinabing tumawag lang si baba upang ma-pick up ang kanyang mga damit. Hinayaan lang siya ni Chris at tuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob. Si Nick na rin ang nagkusang kumuha ng towel sa lalagyan upang ipunas yun sa kanyang basang mukha at katawan. Matapos gawin niyon lumapit na siya kay Krisa, ngunit agad siyang nilayuan ng dalaga. Minabuti nitong may distansya sa kanilang dalawa. Hindi pa nawawala sa isipan ng nakita niya kanina nang akala ni Nick na porkit pinapasok niya ito ng silid ay okay na silang dalawa. Balik ng dati sa pagitan nila. Hindi ganun yun. Kung may gusto kang sabihin at explain, sabihin mo na lang. Diyan ka lang, hindi mo ko kailangan lapitan. Maririnig kong boses mo kahit malayo ako. Hindi naman ako bingi. Aabot ang boses mo sa tenga ko. Kalmado niyang wika, pilit niyang pinakitang wala na siyang pakialam sa sasabihin pa nito. Napahinga ng malalim si Nick. Kahit malumani ang pagkakasabi noon ni Kriza, alam niyang galit pa rin ng babae. Natatakot na nga siya ngayon pa lang sa pinapakita nitong wala siyang pakialam sa kanya. Nakatira sila sa loob ng isang bahay. Sa medyo mahaba-habang panahon at alam niyang may kasamaan ito na ugali kaya normal ang ipapakita nitong panlalamig ng ugali. Ngunit may iba sa kanyang kutob, usually harmless naman ito. Hahayaan na lang niya magtampo tapos magiging okay na rin sila. Subalit iba ang pangyayaring ito. Malalim ang sugat ng galit ng nobya. Kung hindi niya ipapaliwanag ang side niya, malamang ay matagal itong magagalit at paniniwalaan na lang anumang mga iniisip niya. Chris, hindi ko intensyon na makipagkita sa kanya kanina. Napilitan lang ako dahil tinawagan ako ni Tito Mando. Ang sabi niya, kapag hindi ako pumunta ay magpapakamatay siya. Nataranta na ako. Siguro naman alam mo pakiramdam kapag ganun ang narinig mo. Parang tuod na nakinig lang sa kanya si Kriza. Hindi niya pa rin inintindi ang sinabi nito. Anong alam ang pakiramdam? Noong si Alex nga may ganyang pagbabanta, hindi niya naman pinuntahan ang gago. Naintindihan ko naman kung bakit kagalit. Naroon na tayo. Hindi ko rin in-validate ang naramdaman mo dahil hindi kita ni-inform. Paano kasi nabasa ang phone ko noong sagipin ko sa tubig si Nelia? Hindi na ako nakapag-isip ng matino noon. Alam kong iisipin mo na gumagawa lang ako ng dahilan. Pero itong totoong nangyari, hindi ko intensyong hindi sumipot sa dinner. Nangalit na naman ng mga ngipin ni Krisa nang maalala kung paano siya hinintay ng mga magulang niya. Kung paano siyang mag-alala tapos yun lang palang tanging dahilan niya. Hindi niya mapigilang matawa. Marami siyang gustong sabihin sa kanya, ngunit nawawala na rin lang naman yun ng saysay. Mag-aaksaya lang siya ng laway. Ganon pa rin naman yun. Magpapaliwanag ka ba sa akin dahil gusto mo lang ako maniwala sa mga kasinungalingan mo? Tanong niyang humalokip-kip. Bahagyang sinandalang likod sa gilid ng bintana na silid. Napakurap-kurap na sinik ng mga mata. Naguguluhan siya kung bakit parang biglang nawalan na pakialam sa kanya si Kriza. Hindi siya maaaring magkamali. Kanina kitang-kita niya kung paano maglabas ng puot at sama ng loob ang nobya habang nasa loob ito ng sasakyan. Ngunit sa mga sandaling iyon ay parang wala lang ang lahat sa kanya. Parang hindi siya nasasaktan. O baka naman dinadaya lang siya ng kanyang paningin. Pinaglalaruan? Parang sinampal pa si Nick na makita niyang ngumiti si Krisa na parang wala nga lang. Totoo ba talaga na hindi mo ako magagawang tawagan? At ipaalam na hindi ka makakapunta? High-tech na ngayon ang mundo, Nick. Pwede ka makitawag. Pwede ka makitext. Pwede kang gumawa ng paraan kung gugustuhin mo. Hindi hinayaan mo ako maghintay. Hinayaan mo ako mag-alala. Sinayang mo oras ng papakot ni Tita Vanji. Pinaasa mo sila na makakasalo kanila sa dinner. Maintindihan naman kita Maintindihan kita kung nag-explain ka ng maayos sa akin, Nick. Puno na sakit na sambit ni Krisa na bahagyang namumula na naman ang mga mata. Hindi makahuma doon si Nick. Damang-dama niya ang sama ng loob ni Krisa sa kanya.
Alas 9 yun. Dumaan ng Jess, alas 11. Kamunti ka mag alas 12 nung makita ko kayo. Ilang oras yon? Lagpas 2 oras. Ano, 2 oras mo siyang sinasagip? Huwag mo nga akong gawing tanganik. Dahil sawang-sawa na ako maging tangat, iparamdam na palaging second choice lang ng mga taong nasa paligid ko. Sawang-sawa na ako at alam mo yon? Simula umpisa pa lang na makilala mo ko, hindi ba? Kung masaya ka naman pala sa kanya, makipaghiwalay ka na sa akin at magsama na kayo. Tapos. Chris, hindi ganun yun. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Oo na, aaminin ko ng mali ako. Wala ka kasing pakialam sa mararamdaman ng ibang taong nakapaligid sa'yo. Hindi na napigilan niyang sumigaw. Kailangan niyang gawin iyon para ilabas ang sama ng loob niya. Matagal na kayong hiwalay, sabi mo. Pero bakit kailangang puntahan mo siya kaagad at piliin kumpara sa akin na naghihintay? Ako ng girlfriend mo. Hindi ng babaeng yun, Nick. Ako na. Bakit hindi akong i-priority mo, ha? Bakit siya pa rin hanggang ngayon? Isang sabi lang sa'yo ni Mr. Celis, sugod ka na kaagad. Ayoko na. Ngayon palang nakikinita ko na kahit magkasama na tayo. Kapag kailangan ka niya, palaging uunahin mo pa rin siya. Siya pa rin. Namula pang mga mata doon ni Criza. Punong-puno na naman ng puot at tinanakit ang loob ng kanyang dibdib. Hindi na niya napigilang mamalisbis ang kanyang pinipigilang luha. Ang sabihin mo, hindi ako importante sa'yo. Hanggang ngayon, ginagamit mo lang ako. Hindi yan totoo, Chris. Anong hindi totoo? Ngayon pa nga lang pinatunayan mo na kung ano lang ako sa'yo. Huwag mo kong gawing bulag. Kitang-kita ko. Niyakap mo pa siya. Yun bang wala, ha? Yun ba?